Pupunta tayo sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat. Dito sa kalayuan ay matatanaw natin ang dambuhalang kurus na nakatayo sa tuktok ng bundok. Tayo na at alamin kung anong meron dito. Samahan ninyo ako sa aking kwento. Kung ang bawat hangin sa Bataan ay may dalang alaala, sa tuktok ng Mount Samat ang may pinakamaalingaw na bulong ng nakaraan. Ito ang dambana ng Kagitingan. Hindi lang bantayog, kundi paalala kung paano nabuo ang tapang ng mga sundalo sa gitna ng gutom, takot, at imposibleng laban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa episode na ito, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa Mount Samat. Mapapaisip ka kung bakit dito itinayo ang dambana, kung paano nabigo ang pwersang Pilipino-Amerikano laban sa Hapon noong 1942. At kung bakit nagbalik si General Douglas MacArthur para tuparin ang pangakong I shall return. Bakit tila sentro ang Mount Samat? Dahil sa estratehiya at geografiya. Ang Mount Samat sa Pilar, Bataan ay dominong tanawin ang buong Tangway o peninsula mula sa dagat hanggang Kapatagan. Noong 1942, critical ito dahil sinumang nakapwesto sa matataas na lupa ay may bentahe sa pagmamanman at depensa. Dito tumindi ang labanan. Sa gitna ng pag-atras ng USAPE o ang ibig sabihin ay United States Army Forces in the Far East, patungong Bataan, naging isa ang Mount Samat sa mga huling matitibay na kanlungan. Nagsilbing pader ang mga matataas na gulod at gubat laban sa sumusulong na Imperial Army ng Hapon. Sa tuktok, itinaas ang napakalaking memorial cross, alaala ng sakripisyo. Ang dambana ng Kagitingan ay itinayo noong dekada 60. Ang konstruksyon ay nagsimula noong 1966 at natapos sa huling bahagi ng dekada. Inihayag sa araw ng Kagitingan bilang pambansang paggunita sa mga sundalo at sibilyang nagtiis sa Bataan at Corregidor. Ang lugar mismo ang buhay na aklat, ang lupang tinahak ng mga paa ng mga nagbuwis buhay. Bakit bumagsak sa kalaban ang Bataan? Paano at bakit? Upang maunawaan natin kung bakit natalo ang pwersang Pilipino-Amerikano, kailangan nating silipin ang tatlong salik o elemento. Ang himpapawid, ang supply, at ang panahon. Mula pa lamang sa unang bugso ng atake ng mga Hapon noong Disyembre 1941, malaki na ang naging pinsala ng Japanese air raids sa mga paliparan at sasakyang panghimpapawid ng USAPE. Nang mawala ng sapat na eroplano at reconnaissance,
Hirap ang depensa sa pagbabanta at paggalaw ng tropa. Sa supply naman at logistics, ang War Plan Orange 3 ang plano. Umatras sa Bataan at naghintay ng suporta mula sa dagat. Pero dahil mabilis ang paglawak ng digmaan sa Pasipiko, naantala o naputol ang resupply sa loob ng Bataan. Mabilis na naubos ang pagkain, bala, gamot, at kumalat ang sakit, dysentery, malaria, at humina ang loob at katawan ng mga sundalo. Ang mga posisyon ay nagbago para ipagtanggol ang mahahabang linya sa peninsula. Habang papalapit ang Hapon, lalong sumisikip ang puwang para sa maneuver ng depensa. Elemento rin ang panahon at pagod. Ang buwan-buwan na laban sa init, ulan, gutom, at gabi-gabing bombardment. Kahit matatag ang espiritu, ang katawan ay may hangganan. Sa paglipas ng mga linggo, gumuho ang ilang linya ng depensa sa gitna ng pag-atake at artilyerya ng Hapon. Ang resulta, noong April 9, 1942, napilitang sumuko ang Bataan. Sumunod noong Mayo 6, 1942, bumagsak ang Corregidor. Ang pagsuko sa Bataan ang nagbukas ng mapait na kabanata. Ang sapilitang paglakad ng libu-libong sundalo mula Maribeles at Bagak patungo sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac, na kilala sa kasaysayan bilang Bataan Death March. Sa ating paggunita, ito'y panahon ng sukdulang pagdurusa. Ngunit dito rin hinubog ang diwa ng katapangan at malasakit sa kapwa. Bakit tumakas ang Amerikano at bumalik si MacArthur? Ang paglisan ni General Douglas MacArthur noong March 1942 papuntang Australia ay utos mula sa pinakamataas. Isang estratehikong pasya para ipagpatuloy ang pamumuno sa mas malaking laban sa Timog Kanluran ng Pasipiko. Hindi ito simpleng pagtalikod, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya upang panatilihing buo ang pamumuno, mag-ipon ng puwersa at magbalik sa tamang panahon. Ang binigkas na I shall return ni General Douglas MacArthur ay nagbigay pag-asa sa mga naiwang preso. Hindi lamang ito pangako, kundi disenyong militar. Noong Oktubre 20, 1944, lumapag si General MacArthur sa Leyte. Ang
pagbabalik ay kombinasyon ng estratehiyang kontrolin ang sentro ng lohistika ng Hapon at Pasipiko para sa pagpapatuloy ng opensiba patungong Luzon at kalaunan ay sa mismong pampang ng Hapon. Ano ang aral ng dambana? Ang dambana ng Kagitingan ay hindi pagdiriwang ng digmaan. Ito'y sumasaludo sa tapang at pagkakaisa. Sa bawat baitang paakyat, ramdam ang bigat ng pagpili. Tumindig kahit mahirap, magtiis para sa kasama, at manalig na may bukas na haharapin. Sa ilalim ng krus, makikita ang mga reliyebo at museo na nagkukwento ng mga paglalaban, kagamitan at mukha ng mga naglingkod. Dito natin natutunang ang Kagitingan ay hindi laging panalo. Minsan, ito'y marangal na pagtanggap sa hirap at patuloy na paninindigan. Ang kapayapaan ay bunga ng pag-alala. Kapag naunawaan natin ang sakit ng digmaan, mas pinahahalagahan natin ang diplomasya, pagkakaisa at paggalang sa dignidad ng bawat buhay. Sa Bataan, naging totoo ang salitang sakripisyo, dangal at pag-asa. At dito sa Mount Samat, nananatiling buhay ang alaala. Kaya maraming turista, mapalokal man o banyaga, ay nananabik makita ang aktwal na lugar na pinangyarihan ng giyera na kadalasan ay sa mga aklat lamang nababasa. Ang dambana ng Kagitingan ay parang salamin na kwento ng kasaysayan ng World War II sa Pilipinas. Kung nasundan ninyo ang ating lumang Pilipinas, Bataan episode, ang dambana ng Kagitingan ang matatag na kabanata na nagsasara ng sugat at nagbubukas ng mas malalim na pangunawa. Anong aral ang pinakamatindi para sa inyo? At kung bibisita kayo sa Bataan, anong bahagi sa dambana ang gusto ninyong unang makita? Ako muli si Pedro, ang creator ng Timeless Pilipinas Channel. Nagkukwento ng kasaysayan at kagandahan ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Have a blessed day!